Eto ang mag-asawang Armando Beron, 30 years old ang kanyang asawa na si Britney, 31 years old. At meron silang 2 anak na mga babae. Madalas na sinasaktan ni Armando si Britney kahit nasa harap ng kanilang mga anak. Dahil sa matinding pananakit ni Armando ay umabot na sa puntong nakapag-isip na si Britney na paano kaya kung maghanap na lang siya ng bagong lalaking magmamahal sa kanya. Di nagtagal ay nakilala niya si Jonathan Amerault, isang 25-year-old na nagtatrabaho sa Telefax Medical, kaparehong lugar kung saan nagtatrabaho din si Britney. Si Jonathan ay isang medical manufacturing engineer sa Telefax Medical. Siya ay mahilig sa sports at mahilig gumala o pumunta sa mga magagandang lugar na may magandang tanawin. Isa din siyang miyembro ng hiking community at madalas niyang ipinopost sa social media ang mga events. Napakamasayahin at positibo sa buhay si Jonathan. Mga katangian na siya nagustuhan ni Britney sa kanya. Kaya di nagtagal ay nagkamabutihan sila at nagkaroon ng relasyon. September 19, 2020 at Sabado, sa hindi malamang kadahilanan ay naisipan ni Armando na i-check ang cellphone ng kanyang asawa nung araw na yon. Hindi nagtagal ay nakakita siya ng sapat na ebidensya upang makumbinse na may ibang karelasyon ng kanyang asawa. Nalaman niya ang tungkol kay Jonathan at agad itong nagalit at nagwala. Galit na hindi kailanman nakita ni Britney kay Armando. Sinaktan siya ni Armando at kumuha ito ng baril at itinutok ito sa kanyang bibig. Pagkatapos ay sinakal siya nito hanggang sa mawalan siya ng malay. At nangyari yon sa harap ng kanilang 9 taong gulang na anak. Nakita ng batang lahat ng nangyari. Bilang paghihigante ay sinimula ni Armando na i-message si Jonathan at nagpanggap siyang si Britney gamit na din ang cellphone ng asawa. Napagdesisyonan niya ang kitain niya si Jonathan sa isang liblib na park sa Cheshire County. At sa kasamaang palad ay kumagat si Jonathan sa pain ni Armando at nagdesisyon na makipagkita. Sinama ni Armando si Britney na makipagkita kay Jonathan at iniwan ang mga bata sa kanyang ina na nakatira lamang sa katabi ng kanilang bahay. At sinabi na maglalakad-lakad lang sila ni Britney. Sabay silang dumating sa park. Si Jonathan na nag-aakalang makikipagkita lamang kay Britney ay agad na sinunggaban ni Armando sa mukha at sa buong katawan nito. At dahil sa hindi nakapaganda si Jonathan ay matindi ang kanyang tama na siya nagpatumba sa kanya sa lupa. Nung natumba na si Jonathan ay sabay namang sinipa siya ni Armando ng paulit-ulit. Pagkatapos ay tinutukan niya ito ng baril at sinabi kay Jonathan na bumalik ito sa kanyang sasakyan. Saka nag-isip muna si Armando ng saglit kung saan sila sunod na pupunta. Umupo si Britney sa kotse kasama ni Jonathan. Nang mapansin niya na naiwan ni Armando ang isang malaking kutsilyo malapit sa sasakyan. Hinimok ni Jonathan si Britney na kunin ito at gamitin para mailigtas nila ang kanilang mga sarili. Pareho nilang alam na nung mga oras na yon ay pwede silang patayin pareho ni Armando. Ngunit hindi kinuha ni Britney ang kutsilyo at sinabi kay Jonathan na kung gagawin niya yon ay mas lalo silang mapapahamak. Malinaw at nakakadismaya na ang gusto ni Britney ay si Jonathan lang ang mamamatay sa sitwasyong yon. Bumalik si Armando sa sasakyan. Pagkatapos ay agad na pinahawakan niya kay Britney ang baril at sinabing barilin niya si Jonathan. Gayunpaman, habang hawak niya ang baril ay tumanggi siyang ilagay ang kanyang daliri sa gatilyo. Sa inis at galit ay kinuha ni Armando ang baril sa kanyang mga kamay. Sa halip ay inutusan niya itong putulin ang mga pulso ni Jonathan gamit ang kutsilyo. Nakakalungkot man, pero sinunod at ginawa ni Britney ang utos ni Armando. Pagkatapos ay kinaladkad ni Armando si Jonathan palabas ng sasakyan at inutusan si Britney na tumayo ito sa leeg ni Joseph para masakal ito. At sinunod ulit yon ni Britney. Sa kabila ng mga ginawa sa kanya ni Britney ay nakaligtas pa rin si Jonathan, kaya mas lalong nagalit si Armando. Kinuha niya ang kutsilyo at pinagtataga si Jonathan. Puro hiwa ang katawan ni Jonathan. Gayunpaman nakaligtas pa rin ito. Kaya nagpasya na si Armando na tapusin na si Jonathan sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya ng 3 beses. 2 beses sa dibdib at 1 sa kanyang ulo. Pagkatapos ay binalik siya ni Armando sa backseat ng sasakyan. Naririnig pa ni Britney ang ungol ni Jonathan dahil sa nag-aagaw buhay na ito. Binigyan ni Armando si Britney ng isang baril at inilagay ito sa kanyang backpack. Pagkatapos ay inutusan siya ni Armando na i-drive ang sasakyan ni Jonathan at mag-drive ito patungo sa campsite kung saan sila madalas pumunta. At habang nasa biyahe ay binawian na ng buhay si Jonathan. Nakasunod si Armando sa likod sakay sa sasakyang hiniram lang niya sa boyfriend ng kanyang ina.
Huminto sila sa isang supermarket at bumili ng trapal, panlinis, lighter fluid at pala. Pagkatapos ay agad silang bumalik sa kanilang pinagdadrive ng sasakyan at nagpatuloy sa paglalakbay at magkausap ng buong oras sa telepono. Sinabi sa kanya ni Armando na nalulungkot siya na pinagawa niya yon kay Britney. Di nagtagal ay dumating na sila sa campsite at nag-set up na sila ng kanilang camp. Sa puntong yon ay inutusan ni Armando si Britney na putulin ang ulo ni Jonathan. At walang pag-alinlangan ay ginawa niya agad ang utos ni Armando. Pagkatapos ang katawan ni Jonathan ay binalot nila ng trapal at binalak na ilibing. Napag-isipan nilang kailangan nilang gumawa ng alibay. Kaya agad na kinuha ni Armando ang cellphone ni Jonathan at nagsimulang i-text ang mga kaibigan nito at pamilya para ipalabas na si Jonathan ay buhay pa. September 21, 2020, 2 arong nakakalipas, ay nagtaka ang mga katrabaho ni Jonathan dahil hindi ito pumasok. At hindi karaniwan yon kay Jonathan dahil sa halos wala itong absent sa trabaho. Wala na ring narinig ang kanyang pamilya at mga kaibigan buhat nung Sabado, araw na nag-message ito sa kanila na ginawa na ni Armando. Inireport na sa pulis ng kanyang ina ang pagkawala ni Jonathan. Naniniwala siya na baka may masamang nangyari sa anak habang nag-hike ito. Ngunit napansin niya ang kanyang hiking gear na sa bahay lang ni Jonathan. Pinuntahan ng mga pulis ang bahay ni Jonathan ngunit walang bakas niya at hindi rin nakita ang kanyang sasakyan. Nagumpisa mag-imbestiga ang mga pulis. Kinausap nila ang mga katrabaho ni Jonathan at doon nila nalaman na may usap-usapan na magkarelasyon sina Jonathan at Britney. At napansin din nila na hindi pumasok sa trabaho katulad ni Jonathan, kaya nagumpisa na rin silang hanapin si Britney. At dahil sa alam ni Armando na malamang ay pinaghahanap na si Britney, ay inutusan niya itong umpisa ng i-text ang kanyang mga kaibigan. Sinabi niya na sabihin ni Britney sa mga kaibigan na umalis muna siya pansamantala para makapag-isip-isip. Tinext din niya ang isa pang kaibigan at sinabing nakapag-desisyon siya na lilipat siya sa New Mexico para makapag-umpisa ng panibagong buhay. Pinilit siya ng mga kaibigan na sabihin kung saan ba talaga siya, ngunit tumanggi si Britney. Nagpasya si Armando na umuwi at iniwan si Britney sa campsite. Iniwan niya kay Britney ang 2 baril at isa doon ay ang murder weapon. Sinadya niyang iwanan ang baril kay Britney para maprotektahan ito ang kanyang sarili laban sa wildlife. Sinabi niya kay Britney na mas makakabuting matapon o maitago ng katawan bago pa man siya makabalik ng Biyernes. At umaasa siyang tapos na lahat gawin ni Britney ang kanyang inuutos bago pa man siya bumalik. Agad na inilibing ni Britney ang ulo ni Jonathan. Nilinis niya ang sasakyan ni Jonathan at sinunog niyang lahat ng mga gamit nito, kasama ng kanyang mga IDs at sinirang lahat ng kanilang mga cellphones. At dahil sa hinahanap din ng mga pulis si Britney kaya tinawagan na nila si Armando at tinanong kung alam ba niya kung nasaan ang kanyang asawa. Sinagot sila na Armando na huli niya nakita ang asawa noong Linggo nung hinatid niya ito para mag-camping kasama ang mga kaibigan. Sa kasunod na araw, September 22, may ilang mga hunters na napadaan sa lugar kung saan naroroon si Britney at sinabi sa kanya na bawal mag-camping sa lugar na yon dahil napakadelikado. At dahil sa nakakaramdam sila na parang may kakaiba, isa sa kanila ay nabisuhan ang New Hampshire Fish and Game Office. 2 opisyal ang nag-imbestiga sa kinaroroonan ni Britney. Agad nilang napansin na may malaking bagay na binalot ng trapal sa katabi ng sasakyan. Napansin din nila ang mga bakas na mga hinila na katawan ni Jonathan sa putikan. Sinundan nila yon at doon nila nakita ang katawan ni Jonathan na binalot ng trapal. At ang nasabi lang ni Britney ay, "I'm in big trouble." Agad siyang dinala sa kustodiyan ng mga pulis. Pagkatapos ay agad na nagsagawa ng autopsy sa katawan ni Jonathan at inischedule ng Huwebes. At Huwebes, September 24, ay formal na inaresto si Britney. Inamin niya ang lahat at sinabi ang lahat ng detalye na kanyang maalala. Sinabi niya na nalaman ni Armando ang tungkol sa relasyon nila ni Jonathan, kung paano siya sinaktan ni Armando at kung paano niya pinatay si Jonathan. Makikitang may black eyes si Britney at may pumutok na blood vessel sa kaliwang mata nito. May mga pasa din sa kanyang ilong, basag ang mga ngipin, sugat sa ulo, pasa sa braso at may marka ng pagkakasakal sa kanyang leeg. Kinasuhan si Britney ng 3 counts of falsifying physical evidence dahil sa kanyang pagtago sa katawan at pagsira ng mga gamit at identification ni Jonathan. Isang araw makalipas, September 25, ay nahuli ng mga pulis si Armando habang paalis ito sa kanilang bahay kasama ang isang anak. Sinabi niya sa mga pulis
Nabalak sana niyang dalhin ang anak sa isang pribadong lugar para sabihin ang plano nilang mag-divorce na mag-asawa. Dinala si Armando sa kustodiya ng mga pulis at kinasuhan ng capital murder, kasama na doon ang kasong pananakit at pananakot sa kanyang asawa. Sa panahon ng paglilitis ay pinaglaban ng abogado ni Britney na biktima lang din ang kanyang kliyente dahil sa tinakot ito ni Armando at may hawak itong baril habang inuutusan siyang gawin ang mga yon. Dagdag pa doon ang pananakit ni Armando sa asawa. Saad pa ng abogado na walang history ng violence o record si Britney. At nakipagtulungan pa ito sa mga pulis at sinabing lahat ng nangyari. Gusto niyang palabasin na nakatulong pa si Britney para malutas ang krimen. Giit pa niya na dapat ay kasama ni Britney ang kanyang mga anak sa kanilang bahay at lagyan lamang ito ng electric monitoring para hindi makatakas. Ngunit hindi sumang-ayon ang prosecutor. Dahil ayon sa prosecutor ay maraming pagkakataon na pwede niyang takasan si Armando bago at pagkatapos ng nangyaring krimen. May mga pagkakataon na iniwan lang sa kanila ni Jonathan ang kutsilyo. May pagkakataon din na nasa kamay lang niya ang baril. At sa buong pagkakataon ay may baril siya sa kanyang backpack. Nagmaneho din siya sa ibang sasakyan sa loob ng 3 oras papuntang campsite na di kasama si Armando. Ngunit bakit hindi niya nagawang humingi ng tulong sa iba o tumawag para makahingi ng tulong? At nung mag-isa na lang siya sa campsite ay pwede naman siyang humingi ng tulong dun sa mga hunters na napadaan. Ngunit hindi niya sinubukang gawin. Sinabi ng prosecutor na pag pinakawalan si Britney ay maaari pa rin siyang magdulot ng panganib. Sinunod niya ang lahat ng sinabi ng kanyang asawa kahit napakabrutal ng mga ito. At depensa naman ni Britney ay kaya niya lang nagawa yun dahil sa matinding takot sa asawa at dahil takot din siya para sa kanyang buhay. Ngunit sa huli ay sumang-ayon ang judge sa prosecutor at tinanggihan na makapagpiyansa si Britney. Sa korte, pinagdiinan pa ng prosecutor na ang pagtago ng katawan at pagsira ng mga ebidensya ay nakakaalarma. At kung hindi man nakita ang mga ebidensyang yon, ay baka nakalusot pa sila sa ginawang krimen. Sa kanilang state ay pinawalang bisa na ang death penalty 1 taon bago nangyaring krimen. Kaya mahahantong lamang sa life imprisonment ang magiging parusa na Armando na walang parol. Si Britney hinatulan na 3 hanggang 7 taong pagkakakulong at nabigyan ng parol noong March 2022 dahil sa pagtestify nito laban kay Armando. Samantalang si Armando naman ay hinatulan ng life imprisonment sa pagpatay kay Jonathan. Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!